luhod may hapa aron mo simba unta niya. Dahil ginan sa ni Peter, parihara ko nga tao sama sa imo. In Revelation chapter 19, sa diha nga si John, nakita niya ang angel, ang iyang ibuhat, mihapa siya aron sa pagsimba. Gibadlong siya sa angel, nga usa ako ka servant sama nimo. Ang atong i-worship mao ang Dios. Katong sa Revelation chapter 19, verse 10. In Acts chapter 10, mao ginang ako lang gining gikuan sa inyo, especially na kay mga bisita nga ang pagluhod, pagbow down, part ginang siya sa worship. God bless o ako tamong gidasig mga igsoon, padayon ako ning ipadumog sa inyo nga sultihe gid inyong mga relatives, mga kauban sa balay, mga relatives nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus anytime kayo o gikinahanglan nga mangandam. Ayaw mong kaulaw, ayaw mong kahadlok na isulti, i-word ang daghan ng mga katauhan sa haduol nga pagbalik ni Jesus. No? So, ako tamong gidasig, matag adlawang Domingo, tungod kay, kung di manggod ka mong buhat niya na, we lost our purpose. Wala nato makuan ang serve ang purpose sa atong buhi nga Dios. Nga atong isulti ang pagbalik ni Ginoong Hesus, nga atong shiran ang daganang mga katawhan mahitungod unya sa judgment. So, ako tamong gidasig, salamat sa atong buhi nga Ginoo. Atong ibasa atong mga Biblia, Isaiah chapter 1 verse 19. Isaiah, mo ni siya ang atong verse karon. Isaiah chapter 1 verse 19. So, dire na lang ko mubasa kay klaro man kayo. Ingon dire 19 and 20. So, duha ka verse 19 and 20. Ingon dire, if you are willing and obedient, you shall eat the good thing or the good of the land. If you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Ibalik sa 19. Ngayon diri, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Akong ibasa sa Binisaya, kung kamo willing, kailan mo willing? Na may libuhat pero dili willing. No? Na may isugo nimo nga libuhat pero dili willing. No? Ingon ana. Kung ikaw willing o magmasinugtanon, ito ang sa pinaka word nga willing. Kabubuton ba kanang kinabubuton gyud mo na ang word nga willing. Kanang willing, gikan gyud sa imong sulod. If you are willing and obedient, kung ikaw kinabubuton o magatuman, no? Ingon ang Ginoo, magkakaon ikaw sa mga mayong putang sa yuta. No? Dito kay ang word sa Ginoo. May mong pipila maingon sa inyo, Pastor, murag kani adto man na sa Old Testament. Dayon, aside nga sa Old Testament na siya, para lang gina sa mga Jewish people. No? Doon ay doon ka klasik ng katawan sa ikatanaw sa Ginoo. Kung sa man ang imong rasa, kung sa kaman nga mga tribo, dapat nga dili ka Israelites o di ka Hudiyo, you are not God's people. No? Kung saan siyang doon ka klase sa mga katawan in the sight of God, Jewish and the Gentiles. So, dapat nga dili ta Jewish, we are not Israelites people, we are called Gentiles. Para lang na sa mga Jewish pastor. No? Pero mingon ko na ito mga igsoon na ang pulong sa Ginoo is alive and active. Until now is working. O ganit, ibasa na itong Isaiah 55:11. Ay nalang diri sa kuan. 55:11 nga ang word na nagagawas sa baba sa Ginoo, it will not return to him void. It will come to pass. No? Dili kayon mobalik sa iya nga walay kahimuan. Kung sa pagyon, ingon ang pulong sa Ginoo in Mark 13:31 nga ang langit ug ang yuta mawala apan ang akong pulong
magapabilin. Muna siya ang word sa Ginoo. So, active siya ug alive dayon usaman applicable sa atong kapanahunan karon. Dapat mga kaigsuonan, musulti ko sa inyo, nakita kadtong mga ginatawag og spiritual Jew. Kita kadtong mga katawhan nga nagtuo kang Kristo Jesus mao ginatawag nga mga espirituhanon nga mga Hudyo. Di man ta Hudyo physically, but we are spiritually Jew. Asa siya mabasa in Romans chapter 2 verse 28, no? Ikuha na ninyo. Inyo nang ikuha sa inyong mga Bible, no? Na kanabang kita karon ang mga espirituhanon nga mga Hudyo. Kita karon kadtong mga katawhan sa Dios nga iyang gi-promisan, no? Iyon ang word, if you are willing and obedient, makakaon ka sa mga maayong butang sa akong yuta, says the Lord. Kung ikaw willing, kung ikaw obedient, makakaon ka sa mga maayong butang sa yuta. Sulti ko na ito, kung ano siyang Ginoo. Nga dagang mga Christian, gusto kayo blessing sa Ginoo. Kisay gusto blessing, no? Wala siguro na adi ko gusto blessing. Sagad sa mga Christian, gusto kayo o blessing. Blessing ganit, panalangin. Pero kumusta ang atong willingness? Kumusta ang atong obedience? Kay, if you are willing and obedient man, you will eat the good thing of the land. So, gusto kayo ka blessing, pero kumusta ang atong willingness? Kumusta ang atong obedience? No? Ako tamong idasig. Gusto kayo tag-blessing, pero dili kayo ta-willing. Gusto kayo tag-blessing, pero di kayo ta-obedient. Usulti ko na to, kinirabang obedient, dili kayo ni siya Christian sa life sa Christian. No? Kay dapat ka Christian, doon na yung obedient. Pero karon ang pangutana, ang willingness. No? Obedient nang ka kay sayon. Obedient nang ka kay easy. Ang pangutana, ang pag-endure ba sa atong obedient? Sagad tungkol sa Christian, mo endure lang kay sayon. Mo padayon lang kay sayon, pero maghisgot na og lisod. No, dito na nagka-problema. Kusan ni siyang sayon? Sayon nga pag-alagad sa Ginoo. Aron ko panalanginan, mahimo kong obedient sa Ginoo. Pero asa ka bahin, pilion lang ang sayon. No? Inana ba pag-alagad sa Ginoo, mapilion ang sayon? No. Usami siyang sayon, ana bang kinabuhi nga walay usbon? Kinabuhi nga maura gyapon ikaw, the time na ikaw nakaila kay Jesus ug hangtod karon maura gyapon ikaw. Wala na imong tinuod sa imo ang 2 Corinthians 5:17 nga nabag-o ng binuhat, sayon kayo. Ikaw ra gyapon ug walay kusab sa imong kinabuhi, paisi-isi lang. Kung gusto mo simba, kung di ko gusto, dili gusto. Mo na sa kinabuhi nga sayon. Muubi ka sa Ginoo sa sayon, pero mag-adto na ta karong lisod. No? Kay ano man mo si Jesus, dili lang kay sa sayon, adto pud ta sa lisod. Kailan mo lisod? Yung ang Biblia, in Luke chapter 9, no? Kung gusto mo nga mahimo na kong disciple, take up your cross and follow me. No, medyo ganina yung si Jesus, pwede tang masunod niya pero sayon. Pero karon take up your cross and follow me. Lisod na. No? Deny yourself, no? I-deny mo yung kagalingon, dayon magdala kang cross, dayon musunod ka kay Jesus. Mao na ang kinabuhi nga pagko. Lisod na. No, sige na mo. Kano sa man ta magbago? Inibalik na ni Jesus, no? Dapat magbago kita karon. Lord, since my mind, since my heart, natay so na since my heart, oh God, make it ever true. Usba Ginoo akong kasing-kasing, imo ang tinuod. Kay andaman lang ko nga musunod nimo, andaman lang ko nga moalagad nimo kung sayon, pero kung lisod na gani, cross na gani, kuana, natistingan na ang willingness.
Usa gani siyang cross, usab nga kinabuhi, na usab nga kinaiyahan, na usab nga mga batasan. Kay dili maayo mga Kristiyano ta, pati tag mga batasan, pati tag mga kinayahan, mura tag tagabuhol. Salamat sa Ginoo, daghang mga na Christian sa buhol. No? It changes na siya. Kaya kaniya nakabasa in 1 Thessalonians chapter 5:22. In Thessalonians chapter 5:22, abstain from all forms of evil. No? Kaya mo abstain, likayin ninyo ang tanang porma sa dautan. Kaya mo likayan. Ako nisang illustrate sa inyo. Medyo laom na medyo hard na siya, no? Kung sabi siyang abstain, kita ka nga na nag-inom, ayaw dito paduol, likay ka. No? Kita ka na doon ay nag-disco dito, ayaw adto dito, muna siya giingon nga abstain. Nabasa ba? 1 Thessalonians chapter 5:22. Si ato ibasa kay masig makaingon mo si pastor, sige nalang ko ang verses. 1 Thessalonians chapter 5:22. Abstain from every form of evil. Kaya mo abstain, likayan. No? It means out here. Gikan sa gawas. Nakita nimo nga dunay grupo sa mga palahubog, kay palahubog ka kanisa o pa ka mag-Christian, mulikay ka. Nakakita ka na dunay grupo sa mga marites nitong kapita, mulikay ka, mo nay abstain. Nakita ka na dunay grupo dito sa mga rebellious, likay ka, mo na say abstain. Sa gawas na karon sa sulod. Ato na punta sa sulod. Nag-iskutang atong kasing-kasing. Nag-iskutang atong kinabuhi, abstain. Dapat walaon na nato katong pangit o bati nato nga mga batasan mo na siya kingon sa word nga abstain from all forms of evil. Inside, outside na siya, no? Naghiskot na siya og sulod, naghiskot na siya og gawas. Gawas katong mulikay ka. Mayo lang ang Christian ngadto sa sayon. Mayo lang ang Christian ngadto sa isi. Pero mag-isnud ta ng term itaw nilang robo-robo. Di na ang willingness. Kung saan nimo, you should pag-eat sa good thing in the land. No? Kung gusto ta blessing, kundi tuwara ta sa sayon at itong mga robo-robo. Kanang robo-robo mga igsoon, another term nga ng word nga robo-robo, hard pa. Kanang hard na yun, nga i-think up ni mga imong cross, likayan ni mo, then, lisod na siya. Mutasin ko na ito, lang atong life mga kaigsuunan, doon na life doon ka direksyon. No? Ang atong life, doon ay doon ka direksyon. Kung saan siya na doon ka direksyon sa atong life, direksyon paduol sa Dios o direksyon palayo sa Dios. No? Robo-robo na gani, medyo hard na gani. Ang ubang Christian umintag laing direksyon. Medyo lisod na niba. No? Sabihin lang mo, kung gusto mo kag-post, ikinanglan mo si Naomi. Kinahanglan i-partner nimo si Naomi. Bila kanyo nakabasa sa Book of Ruth. Si Naomi mga kaigsuunan, iyang gi-change ang iyang name into Mara. Ang meaning sa Mara is bitter. Ang Naomi is sweet. Ang meaning sa Mara is bitter. Nahimong pait ang iyang kinabuhi o kinahanglan magkagbuwas sa kinabuhi, di kinahanglan kag Naomi. Imo sang ikuyog ang word na bitter. Kung kinahanglan nga mosulod ka sa promised land, kinahanglan daghan kang piltihon nga mga giant. Mao na siya ang atong life. Kung gusto magka-promised land, katong blessing ba? No? Good thing in the land. Kung gusto magka-promised land, you need to defeat many giants in your life. Kinahanglan daghan kang piltihon. Pila ka po giant nga inyong napil ni karon? No? Wa man ko kay tag giant, pastor. Sultihan ikaw, nawa pata maspisyan, doon na yung sa kajayan sa atong kinabuhi. Buwan natin nakita ko sa man. Giant of pride. Bantay mo yung anak. Kay mo na yung makapupos ni mo, mo na yung makapadaon ni mo sa pag-alagad sa Ginoo.
sa pamini mga giant na dapat i-defeat nato sa itong kinabuhi so that we can enter into the promised land. Giant of hypocrisy. Kining giant sa pagpakaroon ingnon. No? Daghan kay tang giant na kung di nato na siya mapildi, we cannot enter into the promised land. No? So, ingon anak mga kaigsunan, remember, no? Nag-atubang tagduha ka direksyon matag-adlaw while serving sa Ginoo. Sayon gani, paduol sa Ginoo, lisod gani palayo. Dili masayon man, lisod man, wala sunod ka sa atong buhay kanya. Anyway, di man tamo im. Ingon man si Paul, I can do all things through Christ, who strengthens me. Ang tanang butang, mabuhat na to. Dili tungod na to, apan tungod kay Jesus. No? Ang title sa atong message karon mga kaigsuonan is kanang pleasing and obedience. No? There is pleasing and obedience. Simple kayo, no? Kanunay lang nakadungog. There is pleasing kung doon natay obedience. Dili na siya pwedeng mag-shortcut. Gusto kang pleasing niya, wala kayo obedience, wala kayo willingness. Dili na siya pwedeng mag-shortcut. No? After our obedience, after our willingness, there is a pleasing. Dunay panalangin. Pero ang 20 mga kaigsuonan, if you refuse and rebel, the sword shall devour you. No? The mouth of the Lord has spoken it. Ang bakbak sa Ginoo mo'y nagsulti niini. No? If you refuse and rebel, usay atong mensahe karon, pleasing and obedient. Dunay pleasing dito sa atong obedient sa Ginoo, may mong sayon man, may mong lisod man. Dunay pleasing after niya na, di na siya pwedeng mag-shortcut. Di kay gusto tao pleasing, walay obedient. Gusto tao pleasing, walay willingness. Pila niyo nakabasa sa life ni Jonah? Pila kaniya nakabasa? Dagan kay nato na sa nabasa. Pila kaniya nakabasa og dagan sa life ni Jonah? Kay mo na say kuan sa word nga disobedient. No? Kini si Jonah mga kaigsuonan, akong isulti sa inyo, one of the prophet. Dayon ang sagad nga tag sa iya, daran awi prophet. No? Ang tawag niya sagad sa mga propeta na may mga pagbalibad. No? Si Jeremiah nagbalibad man, pero wala nagran-awi. Si Jonah yun, pinagran-awi gid siya. No? Tinatawag na si Jonah, daran-awi prophet. Actually, ang meaning sa Jonah is dove. No? Play away. Another one is play away. Pero di man siya bird, otong running away or nag-run away siya. Nagpalayo siya, gikan sa Dios. So sa siya, na naka-experience, meaning word, nga disobedient. No? Siya, ganit, ako di siyang kitanaw mga kaigsuonan. No? Akong gibasa, kitanaw na subugin. Anong nag-run away si Jonah sa sugo sa Dios? Actually si Jonah, no, nagpuyo siya sa Nazareth Rule sa Galilee. So Galilee gid ang iyang town. Isugo siya sa Dios nga moadto sa Nineveh, that great city. No? Dayon giunsa niya pag-run away sa sugo sa Ginoo. Nagisgot tag blessing of obedience. No? Dunay disobedient si Jonah. So nag-run away siya, asa siya padulong sa diha nga gisugo siya sa Dios, padulong sa Nineveh. No? Padulong sa Joppa ug miadto siya sa Tarsis. Abi ninyo, gitan-aw na ko sa Google kagabi. No? Kini ang Nineveh, mao ni siya ang presente karon Iraq, Assyria dahil Iraq. Ang Nineveh o gikan sa Galilee, pila ka miles igsoon, 550 miles. No? Remember that, no, kay nag-disobey na siya, ang iyang i-disobey, pila ka kalayon, 550 miles ang Google ni Solti.
Dayon niadto siya sa Tarsis, pila ka miles. Pila ka miles ang Tarsis gikan sa Galilee. 2,500 miles. No, kapag ang gisugo sa Ginoo doon na kayo 5,500 miles na mao ang Nineveh kanang Iraq karon ba Iraq. No? Pag likay niya nag-run away siya sa sugo sa Ginoo ang iyang giadtuan Tarsis perting layo 2,500 nag 5 times. Ang Tarsis mga kaigsunan ang ngalan anak karon Sibil. No? Ang Google nagsulti something part in northern Spain. Sa Spain, no? Nara ka ng Middle East na magyapon ng Iraq good karon, no? Nara gyapon part sa Middle East. Dahil niadto siya sa pinakaubos sa Spain. Mo nang perting laywa 2,500 ang 550 na imong 2,500. Nakita ninyo? Unsay atong masaktan? Nga kung mo disobey ita sa Ginoo, damor nga ginasakit na to ato, kaugalingon. Nganong ginasakit man? Nang tag na airplane kanhi. Kaya ang airplane, tilarakan ko ano mong travel, abot na ka. Ginasakit, damor, nga kung i-disobey ang Ginoo, ginasakit na to ato, kaugalingon. Sa'yo ka nag-travel siya o 2,500? Tanawan na niyo sa Google. Nung ka nga kung i-obey siya sa Ginoo, 550 miles lang. No? Daghan kay siya i-import, daghan kay siya gasto siguro kay ang travel sa una, dili yung anak kapra sa ato karon nga nay promo. Unang kaigso nalipay ko kay naabot ng uban Hong Kong, naka-booking ng uban og Thailand, kay perting trato promo, may promo kani. No, wala na promo kani. So, nag-import siya og dako, naggasto siya og dako because of his disobedience. Munang daghan kay tang gipang kamutan, daghan tayong gikuanan, nagsapir ta. Mahimong useless kay we disobey God. We are not willing to obey God. Nana. Remember mga kaigsunan, nga ang Egypt, ang promised land, 11 days, walk lang na siya. No? Ang gikan sa Egypto, padulong sa promised land, punsira ka adlaw nga nakaw, ingon ang Google. Pero pila ka kuha nilang nakaw. Sige. No? Ang Egypt daw, o ang promised land, atong Kanaan, 11 days ra na walking. Hinahintay nga lakaw ba? 11 days. Mga hiker siguro, mga 8 days, mga 7 days. Pero kanang naglakaw ka ba? Nakay anak, nakay kabayo, nakay camel, nakay kanding, nakay sheep. 11 days. Pila ka adlaw nilang lakaw? Pila. Ha? 40 years? Because of disobedience? No, tanaw nyo. Apoy yun. Because of disobedience, daghan ka itang gikapuyan. Nawakta na himong nag-success. Wala na makaingon niya atong word. Wa ko nilampos. Wala ko nagmanaogon. Kay kung natay mga disobedience. No? 11 days for 40 years? Traffic. Dayon ako pong research, nganong si Jonah, nag-run away siya sa kuan sa Ginoo. Katong sugo sa Ginoo. Kaya ako ni siya gikuan sa ato. No? Aron ta maka-experience sa blessing sa Ginoo. Nganong nag-run away siya, so na ito muna. Alas 12:05. Taas-taas pa ni siya maigsoon. Sige lang, ako ni siyang ipadayon. Sunod nga Domingo. At nganong nag-run away si Jonah, sa sugo sa Ginoo, kining word nga hard mission. Para sa iya hard o impossible mission. Pila ninyo nakakuha og impossible mission? No? Hard o imposible ang iyang mission. Nga ingnon nimong Nineveh, nga kining siyudad sa Nineveh, dako kayong siyudad, apan yet 40 days from now, i-destroy ni sa Ginoo. Murag imposible. Hard ang iyang misyon. Anong hard ang iyang misyon? Gitanaw na kung Nineveh mga kaigsunan, Iraq ni siya. Sa ato karon Iraq. No? Kani adto di ay usa ni siya ka mga ancient city kining Nineveh. Dayon ang mga tao dito kanang paisugay ba?
ang mga barbarik. Basahon nimo ito, notorious ang mga tao nga nagpuyo sa Ninibe, mga notorious, mga barbarik. Na sila'y mga madakpan, ang ilang buhaton, putlon ang kamot, putlon ang tiil, kung dili, putlon ang kuan, ilang lugiton ang mata, inaanak pa kabarbarik. Manang suko na kayong Ginoo. Karon ako tamong silutan 40 days. Kung sa pagyod, kung dili nila lugitan og mata, mga barbarik sila. Na, kung dili nila lugitan og mata, ilang panitan, no? Muntag panitan nga buhi, no? Muntag panitan nila nga patay, panitan nila nga buhi, inaanak sa kabarbarik. Nya unsa pa gid mga igsoon? Nganong si Jonah nag-disobey? Makayo ka nga because of mission, impossible, posible kini. Kay mga hard kay mga tao to, mga gaya kay dadto na lang ko sa Tarsis, adto na lang ko sa Spain. No? So, remember niyo, mobi ba lang dahil tao sayon? Mutuman ba lang dahil ka sayon? Dapat mutuman ka bisag lisod. Ang Ginoo nay mutabang nako ani. Murag lisod man pero ang Ginoo nay mutabang nako ani. Kinahanglan nako ang iyang blessing. Nganong usa pagyod ang Ninibe mga kaigsuonan, ingon pagyod dito sa Google nga ang ilang siyudad dunay walls. Kailan mo walls? Kanang pader ba? Ang ilang pader 40 to 50 feet high. Grabe sila. Inaanak kalikuon ang ilang siyudad. Di ba? Ang siyudad sa una, naay pader, ang kabayo, ang tanilya, magdagadagan sa kuan, pader. Inaanak ang siyudad kani. Di ka Tawgog City, unya lusot-lusot ang tao. Wala, naay mga pader. So, ingon ang Google nga ang siyudad sa Ninibe, doon na sila 40 to 50 feet high walls. Nga nagsalig sila. No? Ang word, nagsalig sila sa ilang siyudad. No? Unang, nag-take pride sila na gusto ng Diyos sa Diyos na silutan sila. Di ba ang mga katauhan karon sa atong panahonan mo mag-time sa Ninibe? Agree ba mo? Ang time nato karon, ang mga tao nato karon sa atong kapanahonan, murag katauhan sa Ninibe. Ang uban lang nanay kwarta, murag immortal na. No? Kaya mo immortal, di na mamatay, murag pito na kabog kinabuhi, nagsalig sa kwarta, nanay walls ba? Na di man, wa man hino nakapatay, pero dagan na kay gipatay. Nakabalay mo anak? Wa may napatay, pero dagan na kay gipatay, ipangtunglo. Muna ang mga tauhan sa atong kuan karon, no? Kanya to, og nakapatay ka, murderer gina. Pero karon og nagdumot ka na, nunglo ka, consider ka as murderer, Matthew chapter 5. No? Nakabantay ba mo? Nga ang atong time karon pamati, no? Ang atong katawhan karon sama sa katawhan sa Ninibe. Kung nakabantay ba mo ng Christian ka naton karon murag si Jonah. No? Ang mga Christian sa atong time karon murag po si Jonah. Lord, kana imong pasiran, palakupog mo kayo na. Murag di naman na kadutlan sa kulong sa Ginoo. No? Lord, kana imong pasiran sa ako. No? Masay purpose ganit nato. Ang purpose nato is to win soul for Christ. Pila na kabukalag yung na-win. Nganuwa ta ka win ug kalag diha sa Ginoo kay murag kag si Jonah. Murag mission imposible ni Ginoo. Kay redusom kay ning akong silina oy. Daghan makayog mga bantay. Naibantay sa putahan, naibantay sa likod. No? Nga katong nag-anak ba? Nagkuha sa kalibutan. No? Naibantay sa kwarto. Isod kayo, mission. Dayon, maglimutag. Diskarte dayon. Uban na lang Ginoo. No? Kung si Jonah nag-run away, kapila ta nag-run away. Kung si Jonah nag-run away sa kuman sa Ginoo, kapila ta nag-run away sa gisulti sa Ginoo nga ni sa no? Kapila ka naghimog alibay sa Ginoo nga Lord, murag imposible man gyud.
Pero tanaw ni mo, ato ta sa resort, pag-preach ni Jonah sa Nineveh, kung sa'y naitabo, from the greatest to the least, naghinulsol sila. No? Ikan sa pinakataas o pinaka-ubos, naghinulsol sila, kay ingon ana ang Dios na atong ginagaran. Ang atong mission is to obey. No? Ang atong mission is pamadion ang Dios o tumanon ang Dios, dili run away. Di ka itong mudagan ka, di ka itong maalibay ka, nga Lord, from imposible na gyud ba? No? Sa atong mga mata, imposible, but to God na atong ginagaran, nothing is impossible with Him. Luke chapter 1. Ngadto kaniya walay imposible. So, this coming Sunday, the oras is 10, 12, akong i-take up, kining outcome of our obedience. Ako i-take up niya sa ato, kining outcome sa atong obedience. No? Salamat sa atong buhay ka Diyos, ato sa pagpanindog. Ano tingin mo?
day by day. And once again, imo ming gidasig through your word na among nabasa karon, imo ming gidasig ingon imong mga katanguhan. Wala nagpaabot mi sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga mahimo ming obedient tungod kay sa among obedient kanimo dayag manunya ang panalangin nga among dawatan tungod kay ikaw nga among Dios wala gayud mo sab ang tanan nimong promise yes ang tanan nimong promise oo ngadto sa nang mga gibuhat sa imong kabubuton. Dalaygon ikaw o prayer na ko sa tanang mga kaigsunan tibok semana ng Holy Spirit magpipig kanila mugiangan to nila sa kadaugan o kalampusan sa pag-alaga nimo o labaw tanan ang Holy Spirit motabang din ready mi kanunay sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Isugid ko ang mga kadaot sa iyo against us kinabuhi sa mga kaigsunan ang tanan mapildi ang imong plano ang imong purpose mo ay mahimong tinuod ngan himan sa among mga kinabuhi. Ready mi kanunay sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Magapauli mi gikan imong dapit nga ang kalinaw na ang kalipay ng katagbawan kay ikaw ang Dios nga mialaw na mo aron ang kining tanan among magawatan diha man sa imong presensya karon. Sa makausa ang mga pagpasalamat ibalik namo kanimo Dios in Jesus name. Amen. Kadtong moadto sa Iligan ako lang tamong imit karon kay by Tuesday mo larga ta ako tamong imit dayon natay bayanihan karon. Ako lang tamong gidasi